Narito na ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ilang tindero umapila kay Pangulong Bongbong Marcos sa sirit presyo ng manok. Ilang mamimili mas pinipili ang mas murang frozen. PNP walang namomonitor na seryosong banta sa ika-3 zona ni PBBM. Luzon Grid isinailalim sa yellow alert dahil sa pumalyang planta. Sa MBC TV correspondents, yahin patay matapos barilin ng pamangkin na dating miyembro ng NPA sa Leon, Iloilo. Sa MBC TV Sports, Strong Group tinalo ang Malaysia sa Jones Cup. Pupunan nananatiling undefeated. At sa Showbiz Spotted, SB19 waging favorite Asian act sa Nickelodeon Kids Choice Awards 2024. SB19 tinalo ang K-pop group na Enhypen. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Umapila ng tulong ang mga tindero kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagsipa ng presyo ng manok sa ilang merkado sa Metro Manila. Reklamo nila naging matumal ang kanilang benta matapos mapilitang magsilipat sa frozen goods ang kanilang mga suki. Ang mga detalye alamin sa report ni Giselle Ricafort. Umaapila ng interbensyon kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga tindero ng manok sa ilang palengke sa National Capital Region. Bagamat mura na sa 250 pesos kada kilo sa ibang pamilihan, sinabi ng mga nagtitinda gaya ni Nanay Robela Sales na tumumal ang kanilang benta dahil sa 210 pesos na pagsipa sa presyo ng karne ng manok. Ganito na raw ang minahal ng kanilang paninda sa loob lamang ng ilang araw mula sa normal na 180 hanggang 190 pesos kada kilo. Kaya naman ang kanilang mga suki, inaaway na raw sila at nagsilipatan na sa mga frozen na mas mura ng 40 hanggang 50 pesos ang presyuhan. Bakit daw po mahal? Hindi ko yan. Tanong natin sa presidente. Diba? Sabi niya, bababaan. Hindi sa sariwa, frozen ang pinakamalaman. Opo. Kasi kung ikaw magtitinda, siyempre yung mas mababa. Oo. Kagato ng mga pinakalaban natin. Opo. Ang laki ng diferensya, 40. Mas mahal po ang... Kahit sa baboy, sana makarating kayo, no? Oo. Sabi nga nila. Magsusuna na po. Sana nga, unahin nyo, sabi nga niya, diba? Naimig, makarating kay Mayora. Hindi lang kay Mayora, presidente. Presidente. Si Aimee, dapat lahat yan, yun ang ano, lahat. Sila makipag-uglayan niya. Oo, yun ang sabi nga nila, pagkain unahin. Gawin, lahat. Sabi naman ng supplier na si Kuya Norman de la Cruz, posibleng magmahal pa ang manok dahil sa tumaas na farm gate price na itinulak naman umano ng mahal na patuka at pahirapang paglaki ng mga alaga. Pero posible pang yung 210 na yon tumaas. Pero sana huwag naman na po. Maganda na po yung ilihan natin. Opo nga eh. Ilang linggo na raw po na mahal ang itlog? 3 linggo na. Ano pong dahilan doon sa pagmahal ng farm gate price? Wala po. Minsan po, wala po. Alin yung manok eh. Hindi makalaki. Samantala, ang itlog humina rin ang bentahan sa Pasay City Public Market dahil sumipa rin sa 235 hanggang 265 pesos ang kada tray. Mula yan sa dating 175 hanggang 255 pesos lamang. Inaasahan naman ng Agriculture Department ang 20% pagsipa pa ng presyo ng itlog sa pagsisimula ng pasukan. Saka mahal daw po yung patuka. Panahon din. Taglamig. Kasi yung tag-init, mura pag-itlog. Kasi marami production. Oo. Kumusta naman po yung benta ngayon? Matumal? Mahal? Ito lang. Pag doon naman papaubos yung isang buwan, hindi naman masyado. Pero hindi ganun kalakas? Pero hindi kami naging
stock ng marami. Kasi, Kasi magbubulok. oo. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kailangan daw magpaliwanag ni Vice President Sara Duterte sa halip na no-show lang sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa isang kongresista, nakababahala at dapat panagutan ng bise ang kontrobersyal na pagtatalaga nito sa sarili bilang designated survivor. Pakinggan natin ang ulat ni Milky Rigonan. Karapatan ng taong bayan na marinig ang totoong dahilan kung bakit hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, bilang ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa, inaasahan ang pagdalo ni VP Sara sa mga ganap na mahalaga sa ating bansa. Sabi ni Brosas, dapat maging maingat si VP Sara sa kanyang mga pahayag at dahil nga sa kawalan ng paliwanag, nakababahala ang sinabi nito na siya ang designated survivor. Dagdag pa ni Brosas, dapat accountable si VP Sara sa kanyang mga sinasabi at ang pahayag nito. Kung ito man ay biro o hindi ay may seryosong implikasyon na hindi dapat binabaliwala. Hanggang ngayon, wala ring abiso si House Secretary General Reginald Velasco kung may natanggap na silang formal na abiso mula sa Office of the Vice President kung makadadalo o hindi si VP Sara. Una rito iginiit ni VP Sara na hindi daw joke at hindi naman bomb threat ang kanyang pahayag hinggil sa pagiging designated survivor, kundi marami lang talagang hindi daw nakakaunawa sa kanyang sinabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, walang namamonitor ang Philippine National Police na seryosong banta sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Lunes. Pagtitiyak ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, handa ang kanilang hanay na mag-deploy ng karagdagang tauhan sakaling kailanganin ito sa araw ng SONA. Magbabalita si Kyle Bulias. Wala pang namomonitor na seryosong banta ang pambansang pulisya para sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 22. Ito ang ibinalita sa DZRH ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ilang araw bago ang talumpati ng Pangulo. Ayon kay Fajardo, nagpapatuloy ang kanilang paghahanda bago ang pagdedeploy ng kanilang mga tauhan. Bukod dito, mayroon din anya silang nakareserbang tauhan sakaling kailanganin pa ng karagdagang puwersa ng kapulisan para sa SONA. Yes po sir, ganun pa rin po yung figures natin, although meron pa rin po tayong tinatawag na reserve standby force if there is a need na dagdagan po yung ating deployment. Depende po sa magiging sitwasyon po sa araw po ng Lunes. But just the same, ay ready na po yung ating pambansang pulisya. Kung meron man po tayong magkakaroon ng adjustment, yan na lamang po ay kung may mabibigyan po ng permit para po mag-rally, that would depend po doon yung ating magiging latag ng security po. Kaugnay nito, nanawagan si Fajardo sa mga magsasagawa ng kilos protesta na wag nang magsunog ng effigy. Sabi ni Fajardo, huhulihin nila ang sino man magsusunog alinsunod sa Section 13 ng Batas Pambansa bilang 880. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinilip na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang umano'y banta sa buhay ni Senador Sherwin Gatchalian na pinaniwalaang may kaugnayan sa investigasyon nito sa illegal na POGO operations sa bansa. Pagtitiyak ng pambansang pulisya, inaalam na nila ang pinagmula ng nasabing death threats laban sa mambabatas. Narito ang report ni Edniel Parosa. Nakikipag-ugnayan na ang anti-cybercrime group sa kampo na Senator Sherwin Gatchalian kaugnay ng pinangangambahang banta sa kanyang buhay. Ito'y matapos magpasaklolo ng senador sa Philippine National Police makaraan umanong makatanggap ng death threats dahil sa ginagawang investigasyon sa mga iligal na pogo. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na inaalam na ng ACG kung saan nanggagaling ang naturang mga banta sa mambabatas. Una nang inulap ni Gatchalian sa Pasay Police ang kumakalat na video ng banta sa kanyang kaligtasan na nagdudulot umano ng pangamba sa kanilang pamilya. Bukod kay Gatchalian, nagpatulong na rin umano sa PNP ang ilang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na PAOK sa gitna ng kanilang paghubad maskara sa mga scam hub sa Bamban Tarlac
at Porac, Pampanga. Nakipag-ugnayan na rin po ang PNP at yun ang masasabi po natin. Yung meron lang po mga natatanggap ay lahat po itong pagtatangka at pananakot po ay sineseryoso po ng PNP. Kaya lagi po handa yung PNP na mag-provide po ng karampatang security doon po sa subject po ng mga threats po na ito. Alright. Nagpahayag naman ng kahandaan si Fajardo at ang PNP na sumaklolo sakaling mapatunayan ang naturang mga banta. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa sa ilalim sa yellow alert ang Luzon Grid ngayong araw dahil sa pumaliyang planta. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, magsisimula ito mula 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Tinukoy ng NGCP na dahilan ng biglaang outage ng San Gabriel Power Plant at pagbaba sa kapasidad ng isa pang planta. Ibig sabihin may kakulangan sa supply o sa reserba ng kuryente. Normal naman ang kondisyon sa Visayas at Mindanao Grid. Sa mundo ng basketball, nananatiling maganda ang laro ng Philippine Team Strong Athletics sa 43rd Williams Jones Cup matapos nitong talunin ang Malaysia kagabi. Dahil sa panalong yan, nakuha ng SGA ang ika-4 nilang sunod na panalo sa nasabing tournament. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Millie Borja. Nananatiling flawless ang run ng Strong Group Athletics sa 43rd Williams Jones Cup. Ito ay matapos ang panalong nakuha ng Charles Chu coach squad kontra Malaysia at 89-54 final score. Para makuha ang ika-4 na sunod na panalo, nanguna si Chris McCullough with 16 points, 5 rebounds, and an assist. Hindi rin nagpauli sa scoring ang high-flying na si Renz Abando with double-double, 14 markers and 10 boards, 3 dimes and 2 blocks. Bagamat tied ang score at 46 sa third quarter, nakapagtala ng 13-2 run ang SGA sa pangunguna ni Abando to take the 59-48 advantage. Nagtuloy-tuloy pa ang magandang momentum para sa Pilipinas with Strong Group scoring 30-6 run, giving them a top spot among 9 squad. Mamaya makakalaban ng SGA ang Future Sports USA para makuha ang ikalamang sunod na panalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Accountant ni suspended Mayor Guo na nakakulong sa Senado, humiling na palayain na muna. Investment climate sa ilalim ng Marcos admin, mas bumubuti ayon sa business tycoon. At sa MBC TV Sports, NU Lady Bulldogs wagi sa SSL National Invitationals. At sa Showbiz Spotted, SB19, waging favorite Asian act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. Tinalo ang K-pop group na ENHYPEN. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Humiling ang accountant ni suspended Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo na pansamantalang kalayaan mula sa kustodiya ng Senado. Sa liham na isinulat ng akusado, baka naman pwede aniyang paagahin ang mga pagdinig para hindi raw masyadong matagal ang kanyang pagkakakulong. Ang tugon ng mga senador, alamin sa report ni Raymond Dadpaz. Umapila sa liderato ng Senado ang accountant ni Mayor Alice Guo na nakakulong na ngayon sa Senado na palayain muna siya habang wala pang hearing. Kinumpirma ni Senate President Francis G. Escudero na nakapaloob ito sa liham na kanyang tinanggap mula kay Nancy Gamo. Maliban sa kung hindi siya palayain habang wala pang hearing ng Senate Committee on Women and Children, ay kung maaari gawin ng mas maagang hearing ng komite upang hindi masyadong matagal ang kanyang pagkakulong. Sinabi ni Escudero na ipinadala na niya kay Senador Risa Ontiveros na siyang chairperson ng komite ang letter of appeal ni Gamo. Siya pa lang ang naresto sa 8 inisyuhan ng warrant of arrest ng Senado dahil sa hindi pagsipot sa mga hearing. July 29 pa ang susunod na hearing ng Committee ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Nasabihan na ni Escudero ang mga staff ni Senador Risa at ang Committee Secretariat na kung may maaresto pang ibang naisyuhan ng warrant of arrest ay ikonsidera ang hearing sa mas maagang petsa.
Kasama sa pinaghanap pa sa ngayon sina Mayor Alice Go, ang mga magulang na sina Jiang Zonggu at Wen Yilin, mga kapatid na sina Shimen, Wesley at Sheila Go, at ang dating Executive Director ng Technology and Livelihood Resource Center o TLRC na si Dennis Cunanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mas bumubuti na umano ang investment climate sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, taliwas sa paniniwala ng mga kritiko na walang tiwala ang investors sa Pilipinas. Ayon sa isang business tycoon, dahil sa maayos na framework ng administrasyon, ay mas business-friendly na ang bansa sa paningin ng mga foreign investor. Ang iba pang detalye, alamin sa ulat na ito. Pinabulaanan ng negosyante at bilyonaryong si Enrique Razon ang mga pahayag ng mga kritiko na wala na umanong tiwala ang mga investors sa Pilipinas at binabawi na raw ang kanilang mga pinuhunan sa bansa. Sa panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Through the Lens, ibinahagi ni Razon na malaking bagay ang pagpapatupad ng mga polisiya sa ilalim ng Administrasyong Marcos dahil napapadali nito ang pagtugon sa mga problema. Aniya mayroon ng framework ang mga ito dahilan ng pagdevelop ng environment na mas nagiging business-friendly kumpara sa mga nakaraang administrasyon na siyang nagtutulak sa mga investors at businessmen na patuloy na mamuhunan sa bansa. Critical nga yung government policy. Kaya kami nag-decide mag-invest ng malaki kasi nakikita namin na yung policy na nilalagay nila makakabuti sa investment environment. Kaya kami nag-invest dahil si BBM talagang inaano niya yung policy na tamang policy para magandang environment for investment. Ayon sa panayam, ang mga investments na ito ay makakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya ng Pilipinas. Ibinahagi naman ni Razon ang epekto nito lalo na sa sektor ng enerhiya. At ayon sa kanya, taon-taon inaasahan na makakaramdam ang mga consumer ng pagbaba sa singil ng kuryente. Maiiwasan na rin umano ang mga power outages. At ang pagtulak na makaproduce ang bansa ng domestic source ng fuel ay inaasahan din sa pagpapatuloy ng administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa naman ng inspeksyon sina Department of Transportation Secretary Jaime Bautista at iba pang matataas na opisyal sa itinatayong North-South Commuter Railways Project sa Bulacan. Sa naturang pagbisita, ibinida rin ng kontraktor ang isang environment-friendly train station. Ang mga detalye tutukan sa balita ni Val Gonzales. Ipinasilip sa mga miyembro ng media ngayong umaga ang ilang mga istasyon ng itinatayong NCSR project o ang North-South Commuter Railways Project ng Department of Transportation. Pinangunahan ni na DOTR Secretary Jaime Bautista, Undersecretary for Rails Jeremy Regino at iba pang opisyal ang inspeksyon sa Balagtas Station sa Balagtas sa lalawigan ng Bulacan. Dito'y ibinida ng Japanese contractor na Sumitomo Mitsui Construction ang Balagtas Station na isang environment-friendly train station. Bukod sa ito ay earthquake resistance. Ang bubugan nito ay mayroong self-cleaning capability. Ayon sa Sumitomo Contractor, ginamit dito ang Japan Roofing Technology na kung tawagin ay Tensil. Kahit 40 taon daw ay maring tumagal ng walang gagawing maintenance. Mabilis din ang progress rate ng construction ng Balagtas Station na mayroong 93.64%. Sumunod namang ipinakita sa media ang Malanday Depot sa Valenzuela City kung saan nakahimpil ang unang set ng gagamiting tren na tatakbo sa bilis na 120 kilometro kada oras. Sa pagtaya ng DOTR, pagsapit ng huling quarter ng 2027 ay tatakbo na ang partial operation ng bahagi ng NSCR project na magmumula sa Clark Station patungo ng West Valenzuela Station sa National Capital Region. Mula sa lalawigan ng Bulacan, ito si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Halos buong bansa pa rin ang makakaranas ng mga pagulan dahil sa sunny puwersang epekto ng hanging habagat sa kanluran at low pressure area sa silangan. Batay sa tala ng Pag-asa kaninang umaga, huling namataan ang LPA sa vicinity ng Catbalogan City sa Samar. Gayunman, nananatiling mababa ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo.
Sa Luzon, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Cagayan, Isabela, Quirino, Bulacan, Bataan, Mimaropa, Calabarzon at Metro Manila. Dito sa Kamaynilaan, maglalaro ang temperatura ngayong araw mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa buong Kabisayaan, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Caraga naman ay makakaranas din ng maulap na kalangitan na may paminsang malakas na ulan at thunderstorms. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang maximum temperatures naman ay inaasahang papalo lamang mula 28 to 32 degrees Celsius. Habang fair weather condition naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan. Para naman sa ating 3-day general weather outlook, ayon sa Weather Bureau, posibleng bukas ay nasa bahagi na ng Mindoro ang LPA at hindi magtatagal ay inaasahang malulusaw rin ito agad. Gayunman, halos buong bansa pa rin ang uulanin bukas. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin sa Mimaropa, Bicol Region, Batangas, Quezon, buong Kabisayaan, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kabuang 18,025 pasaway na mga motorista ang nahuli ng Land Transportation Office National Capital Region na lumabag sa iba't ibang batas trapiko mula Enero hanggang June 2024 sa Metro Manila. Sa tala ng LTO-NCR, mas mataas ito ng 124.5% kumpara sa 8,028 lamang na nahuli sa kaparehong panahon noong 2023. Sa bilang na ito, ayon kay LTO-NCR Regional Director Rox Versosa III, 7,989 ang nahuli dahil sa paglabag sa Republic Act 4136 o ang LTO Traffic Code kabilang na ang unregistered motor vehicles. Nasa 2,412 ang nahuling nagmamaneho ng depektibong accessories, devices at iba pang parte ng sasakyan, habang 1,227 ang nagmamaneho ng nakasuot lang ng tsinelas. Walang dalang ORCR 789, reckless driving 670, driving without a valid license 360, obstruction 231 at disregarding traffic signs 227. Panibagong historic achievement ang nakamit ng P-Pop Kings na SB19. Ang grupong binubuo ni na Pablo, Josh, Stella, Justin at Ken, hinirang na Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Award 2024. Ang mensahe ng SB19 sa lahat ng mga sumuporta sa kanila, panoorin sa report ng ating Showbiz Angel. Gumawa ng kasaysayan ang SB19 bilang kauna-unahang P-pop group na nagwaging Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. Dream come true naman para sa mahalima ang nasungkit na karangalan, hindi lamang para sa kanilang grupo kundi maging sa bansa. Kaya naman labis ang pasalamat ito sa kanilang dedicated fans o 18 at sa lahat ng mga sumuporta sa kanila. Hi everyone, we are SB19! Thank you so much for voting us as the Favorite Asian Act at Kids' Choice Awards 2024. It's such an honor to represent the Philippines. We appreciate all your love and support. Maraming salamat po. Tinalo ng tinaguriang Kings of P-pop ang K-pop group na ENHYPEN, Malaysian singer na si Iman Troy, Japanese girl group na NISU at Indonesian singer na si Tiara Andini. Bumuhos naman ang mga komento ng pagbati mula sa 18 dahilan para mag-number 1 ang hashtag SB19 wins Kids' Choice Awards sa Philippine Trends. And speaking of 18, susubukan ulit nitong manalo sa Fan Army Phase of 2024 ng Billboard, isang online voting competition para sa mga fanbase ng global artist. Kung matatandaan, taong 2012 na panalunan din ng singer na si Jake Zyrus ang Favorite Asian Act Award mula sa KCA. Samantala, sa August 28, mapapanood sa big screen ang pagtatag na documentary ng P-Pop Kings, SB19. Narito na mga balitang dapat ninyong abangan. Sa MBC TV correspondents, tsahin patay matapos barilin ng pamangkin na dating miyembro ng NPA sa Leon, Iloilo. Sa hoy bawal yan, 2 customer na tinakasan ng 84,000 pesos na bill sa isang bar sa Maynila, arestado. Kasong kaharapin, tutukan.
Sa MBC TV Sports, NU Lady Bulldogs wagi sa SSL National Invitationals. At sa Showbiz Spotted, Kim Chiu, Ding Dong Dantes, Arjo at Hayden nominado sa Content Asia Awards 2024. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang tiyahin matapos barilin ng pamangkin nito na dating miyembro ng New People's Army sa Leon, Iloilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang tiyahin ng barili ng kanyang sariling pamangkin sa barangay Hamog-Hines, bayan ng Leon, Iloilo. Kinilala ni Police Captain John Predic Padilla, OIC ng Leon Police Station ang namatay kay Mildred, 54 anyos. Suspect ayon sa pulis si Eduardo na dating miyembro ng NPA. Sa pag-imbestiga ng pulis, nanunood ng telebisyon si Mildred nang biglang may pumutok at tinamaan ng balang biktima. Dinala pa si Mildred sa ospital ngunit diniklarang dead on arrival. Inaalam pa ayon kay Captain Padilla ang motibo ng suspect. Ngunit napag-alaman na nag-away ang dalawa noong isang linggo dahil sa pulang casing ng cellphone ni Mildred. Ayon sa pamilya ng biktima, nagalit si Eduardo nang nakita ang casing kaya kanyang sinunog dahilan ng away nila ng kanyang tiyahin. Si Eduardo ay kakatanggap pa lang ng benepisyo mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng gobyerno. Inihahanda na ng pulis ang kasong murder at illegal possession of firearm laban kay Eduardo. Para sa MBC TV Network News, ito si Amy Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ng mga miyembro ng militar ang ilang mga bala at barel sa umano'y hideout ng New People's Army o NPA sa lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Arnel Calaugan, 79th Infantry Battalion Commander, na-recover ng tropa ng militar ang kagamitan sa hideout ng umano'y NPA sa lugar. Nakuha ang 30 bala ng M16, 2 hammocks, 2 cellphones, 2 backpacks, 3 SIM cards, 3 flash drivers, 1 flashlight, 5 utility ropes, medical paraphernalia, mga personal na kagamitan at subversibong dokumento. Ang nasabing hideout ang maka-accommodate ng hanggang 15 individual sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. 20 minutong nakipagpalitan ng putok ang 5th Special Forces Battalion ng Joint Task Force Central at ng Pulmonok Municipal Police Force kontra sa 6 na fully armed men na nakastandby sa isang farm sa Camp Española, Purok Salul, Barangay Palcan, Pulmonok, South Cotabato. 2 residente ng nasabing barangay ang nagsumbong sa kapulisan kaugnay sa nakita nilang maarmadong grupo sa kanilang sakahan. Dali-dali namang nakipag-coordinate ng PNP sa kasundaluhan at tinungo ng lugar. Habang papasok pa lamang umano sa area ng government troops, bala na umano ang sumalubong sa kanila at nangyari ang palitan ng putok na umabot ng more or less 20 minutes. Ang firefight ay nagresulta sa kamatayan ng 3 armed lawless group at pagka-recover ng kanilang mga gamit na armas. 2 carbine na may 20 rounds at 21 rounds, M16 at caliber 45 pistol. Habang sugatan naman ang hindi pa pinapangalanang pulis. Pinapurihan naman ni Western Mindanao Command Commander Lieutenant General William Gonzales ang combined troops ng PNP at military na mapigilan ng anumang masamang balaking ito ng mga natitirang armado na nambibiktima ng mga magsasaka sa panahon ng anihan. Para sa MBC Network News, ako si RH19, June Di Makuta. Ilang dating membro ng iba't ibang communist group organization CFO ang kusang sumuko at binawi ang kanilang suporta mula sa CPP, NPA, NDF sa Central Luzon nitong Hulyo 15 hanggang 16. Sumuko ang mga dating kasapi sa iba't ibang unit ng pulisya at militar sa Region 3. Ang mga sumuko ay bitbit nilang isinuko ang kanilang mga gamit na armas na iba't ibang uri ng
high power at kalibre. Sinabi ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jose Dalgo Jr. na ang mga voluntaryong pagsuko na ito ay bahagi ng pinaigting na pagsisikap ng iba't ibang unit ng pulisya at militar upang labanan ang insurhensiya at itaguyod ang kapakanan, ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Pinuri ni Brigadier General Jose Dalgo Jr. ang mga nagbalik loob dahil makakapamuhay na ang mga ito ng tahimik kasama ng kanilang mga pamilya. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipaliwanag mo sa mga Dabawenyo. Ito ang nilalaman ng privilege speech ni Konsehal Luna Maria Acosta, ang chairperson ng Peace and Public Safety Committee noong Martes, July 16, 2024 sa regular sesyon ng Davao City Council. Minsay ni Acosta kay PRO 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre at Police Colonel Hansel Marantan, ang Acting City Director ng Davao City Police Office o DCPO. Sinabi ni Acosta kay General Torre at Colonel Marantan na kung naguguluhan kayo, kami rin. Nais ni Acosta ni paliwanag ni General Torre kung bakit 3 beses na nagpalit ng City Director ang Davao City Police Office sa loob lamang ng isang araw at ang pag-relieve sa lahat ng station commanders sa mga police stations. Dagdag pa ni Acosta, dapat lang na malaman at maintindihan ng mga opisyal ng lungsod, lalo na ang mga Dabawenyo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang 29 anyos na street level individual na si alias George, residente ng Barangay Burgos, Mga Tarim, Pangasinan, matapos itong magbenta ng hinihinalang shabu sa pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money. Sa ulat ni Mga Tarim Chief of Police Major Arturo Melchor Jr., nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit laban sa suspek at isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.38 grams at may street drug price na 2,584 pesos ang nakumpiska sa suspect at maging ang mark money na bawi rin sa kanya. Nasa kustodiya ngayon ito ng Mga Tarim Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Himas rehas ang 2 customer matapos nitong takasan ang bill na nagkakahalaga ng 84,000 pesos sa isang bar sa Maynila. Ang singilan, nauwi pa sa bugbugan. Ano nga bang batas na nilabag ng mga sospek? Alamin sa report ni Rose Babiera. Arestado ang 2 customer matapos hindi magbayad ng kanilang bill na umabot sa halos 84,000 pesos na nauwi pa sa pisikalan sa pagitan ng isang suspect at waiter ng bar sa Maynila. Kwento ng waiter, nirentahan daw ng lalaki ang buong bar para magdiwang ng kanyang despedida kasama ang isa pang suspect na babae. Una, nilibre pa raw nito ang mga waiter hanggang sa kalaunan. Nag-aya pa ito ng iba pa hanggang sa umabot na sila ng alas 3 sa bar at lumobo na rin ang kanyang bill. Nauwi ito sa pisikala nang tanungin ng waiter kung may pambayad ito habang siya ay sinisingil. Ayon sa paliwanag ng lalaki, nagawa lang daw niya ito dahil sa kalasingan. Depensa naman ng babae, dinate lamang daw siya ng lalaki at hindi niya ito lubos na kilala. Kakaharap sa kasong estafa sa Article 315 ng Revised Penal Code ang 2 suspect. Maaari silang patawan ng presyon mayor o reklusyon temporal o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon sang-ayon sa halaga ng kanilang bill na hindi nila nabayaran sa bar. Maaari din silang maharap sa kasong less serious physical injuries sa ilalim ng Article 265 kung nagkasakit ang waiter at hindi nakapagtrabaho dahil sa pamimisikal na ginawa. At kung kinailangan bigyan ito ng medikal na tulong, aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multa na hindi lalampas sa 500 ang posibleng parusa sa suspect. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng volleyball, consistency is the key para sa UAAP champions NU Lady Bulldogs. Dahil bagamat undermanned, muli na namang nilang dinomina ang volleyball scene matapos nagwagi sa 2024 SSL National Invitationals. Ang winning moment ng NU Lady Bulldogs, tutukan sa report ni Millie Borja.
Muli na namang pinatunayan ng National University Lady Bulldogs ang kanilang champion spirit matapos masungkit ang titulo sa 2024 Shakey's Super League Nationals Invitationals. Tinapos agad ng UAAP champions ang best-of-3 final series sa Game 2 in a 5 thrilling sets kontra Far Eastern University. Sa unang set, nakuha ng NU ang close 25-21 victory habang nakabawi naman ang FEU sa dalawang magkasunod na sets. Pero tila nananatili ang championship mindset ng Lady Bulldogs after dominating the last 2 sets, giving them another title this year. Sa kabila ng absence ng injured star na si Alyssa Solomon, Sheena Turing at Vanch Alinsug, nananatiling maganda ang laro ng NU with MVP Bella Belen delivering 25 points and rising star Ara Panique with 27 points on 17 attacks. Samantala, hinirang bilang first best outside spiker si Belen, habang best setter naman ang teammate nitong si Lams Lamina at si Shaira Hardillo bilang best libero. Sa September, balik aksyon ng SSL para sa panibagong Collegiate Preseason Championship. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado na sa Setyembre ang taunang Content Asia Awards na gaganapin sa Taipei, Taiwan. Kung sino-sino ang Pinoy celebs at pelikulang Pilipinong nakasungkit ng nominasyon na alamin sa Showbiz Report na ito. Inilabas na ng Content Asia Awards ang listahan ng mga nominado para sa taong ito at kabilang sa mga Pinoy na nakasungkit ng nominasyon ng aktres na si Kim Chiu bilang Best Female Lead in a TV Program or Series. Magkatapat naman sa Best Male Lead in a TV Program or Series category ang mga aktor na sina Dingdong Dantes at Arjo Atayde. Susubukan namang masungkit ni Kyla Estrada ang titulong Best Supporting Actress, habang parehong nominado bilang Best Film ang MMFF 2023 Best Picture na Firefly at A Very Good Girl na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Dolly De Leon. Nakatakdang ganapin ang awarding ceremony sa September 5 sa Trendy Taipei Music, Arts and Innovation Festival sa Taiwan. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako si Angelica Cosme. At sa ngalan naman ni Miss Karen Oyong, ako po si Rose Babiera. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.